Los Angeles Lakers versus Utah Jazz preview, pangalawang laro na ni Luka at Warriors versus Dallas Mavericks, harapang Klay versus Steph at Kyrie versus Butler. Ang Los Angeles Lakers ay babiyahe para harapin ang Utah Jazz sa isang muling paghaharap ng kanilang laban noong Martes. Ito ang ika-4 at huling laban ng dalawang team sa season na ito, kung saan nanalo ang Lakers sa unang 3 laban nila. Katatapos lang nilang maglaro kahapon sa debut ni Luka Doncic bilang isang Laker kung saan nanalo ang Los Angeles sa kanilang home court. Ipinakilala ng Los Angeles Lakers ang kanilang bagong star nang bumaba sa court si Luka Doncic sa kanilang huling laban kontra Utah. Si Doncic ay nagsimula sa laro at nagtala ng ilang puntos sa kabila ng paghihirap sa kanyang outside shooting. Nanalo na ang Lakers ng sunod-sunod na laban bago ang rematch na ito laban sa Utah at kasalukuyang nasa mataas na posisyon sa Western Conference. Sa kanilang huling laban kontra Utah, pinangunahan ni LeBron James ang team. Mula umpisa ng season, naging consistent si LeBron. Isa siya sa pinakamatibay na player ng Lakers at muli siyang magiging starter sa paparating na All-Star Game. Kapanapanabik makita kung paano magtutulungan sina LeBron at Doncic dahil magkahawig ang kanilang estilo ng paglalaro sa opensa. Nasa roster pa rin si Austin Reeves ngunit maaring bumaba ang kanyang usage rate sa pagdating ni Doncic. Hindi natuloy ang trade para kay Mark Williams kaya nanatili si rookie Dalton Next sa team. Sa kanilang huling laro, nagsimula sa frontcourt sina Jackson Hayes at Rui Hachimura. Ang Lakers ay nasa gitnang bahagi ng liga pagdating sa scoring at depensa. Samantala, ang Utah Jazz ay nasa matinding labanan kontra New Orleans Pelicans upang maiwasan ang pagiging pinakakulelat sa Western Conference. Ang Utah ay natalo sa huling 3 laro nila laban sa Phoenix Suns, Clippers at Lakers. Sa kanilang pinakahuling laban kontra Lakers, si John Collins ang nanguna sa Jazz. May balanseng opensa ang Utah na may ilang players na may double-figure averages sa points ngunit wala sa kanila ang nangingibabaw bilang isang dominanteng scorer. Ang kanilang nangungunang scorer ay si Lauri Markkanen, ngunit bumaba ang kanyang produksyon ngayong season. Isa siyang maaasahang scorer, ngunit nahihirapan siyang makapagbigay ng malaking kontribusyon kamakailan. Si Colin Sexton ay kanilang pangalawang pinakamahusay na scorer, ngunit may iniindang injury at magiging game time decision para sa laban na ito. Isa sa mga promising prospects ng Jazz, si Keyonte George, na kamakailan ay inilipat sa second unit ngunit patuloy na nagbibigay ng solidong kontribusyon. Si John Collins ay isang athletic forward habang si Walker Kessler ang nangunguna sa team sa rebounding. Ang Jazz ay nasa ibabang bahagi ng liga sa scoring at depensa. Magkakaroon ng ilang hamon sa bagong roster ng Lakers at susubukan kong makahanap ng isa dito habang ang Jazz ay tumatanggap ng puntos sa kanilang home court. Noong huling beses nilang hinarap ang Lakers sa kanilang home court, half shot lang ang kanilang pagkatalo. Malamang na mapanatili nilang dikit ang laban matapos nilang matuklasan ang ilang kahinaan sa depensa ng Lakers. Ang Los Angeles ay punong-puno ng perimeter talent ngunit sina Rui Hachimura at Jackson Hayes ay hindi pang matagalang sagot sa depensa sa loob. Ang Jazz ay may mga big man na kayang umiskor. Si John Collins ay isang agresibong forward, si Kessler ay isang pisikal na presensya sa ilalim, at kahit si Lauri Markkanen ay kayang gamitin ang kanyang laki upang makapuntos sa paint. Ito ay isang magandang pagkakataon upang piliin ang Jazz dahil natuklasan na nila ang mga kahinaan sa depensa ng Lakers matapos ang kanilang laban 2 gabi ang nakalipas. Hindi inaasahang maglalaro ng mahabang minuto sina LeBron James at Luka Doncic sa laban na ito, kaya may pagkakataon ng Jazz na mapanatili itong dikit sa spread. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa kabilang laban naman para bukas, ang aksyon sa NBA betting ay nagpapatuloy ngayong Huwebes na may isang malaking schedule kung saan lahat ng 30 team ay maglalaro. Dito natin tatalakayin ang labanan sa Western Conference mula sa American Airlines Center sa Dallas para makuha ang pinakamahusay na prediksyon para sa laban ng Golden State Warriors at Dallas Mavericks. Magsasagupa ang Golden State at Dallas Mavericks sa ikatlong pagkakataon ngayong season. Hati ang kanilang panalo sa 2 naunang laban, ngunit marami nang nagbago mula noon. Ipinagpalit ng Mavericks si Luka Doncic habang kinuha naman ng Warriors si Jimmy Butler bago ang trade deadline. Ngayon, titingnan natin ng mas malapitan ng prediksyon para sa Golden State kontra sa Dallas, isa sa mga pinaka-pinag-uusapang laban ngayong Huwebes.
Ang Golden State Warriors ay nagpapatuloy sa kanilang 7 larong road trip at ito na ang kanilang ika-5 laban. Matapos ang magkakasunod na pagkatalo laban sa Utah Jazz at Los Angeles Lakers, bumawi ang Warriors sa pamamagitan ng panalo laban sa Chicago Bulls at Milwaukee Bucks. Nagpakitang gilas si Jimmy Butler sa kanyang debut sa Golden State laban sa Bulls habang pinangunahan naman ni Stephen Curry ang team sa laban kontra Bucks. Sa laban na iyon, nagtala si Curry ng 38 puntos habang si Butler naman ay nag-ambag din ng 20 puntos. Pinilit din ng Warriors ang Bucks na magkaroon ng maraming turnovers. Ipinadala ng Warriors si Andrew Wiggins sa Miami kapalit ni Butler. Wala pa ring Jonathan Kuminga na nagpapagaling mula sa ankle injury at hindi makakabalik hanggang matapos ang All-Star break. Samantala, nabigo ang Dallas Mavericks na palawigin ang kanilang winning streak sa 3 sunod na panalo noong Martes. Matapos talunin ang Boston Celtics at Houston Rockets, natalo sila sa Sacramento Kings sa overtime sa pamamagitan ng clutch shots ni DeMar DeRozan. Sayang ang malaking kalamangan ng Mavericks sa ika-4 na quarter laban sa Kings. Maganda ang kanilang shooting percentage ngunit nagmintis sila ng maraming free throws at pinayagan ang kanilang kalaban na makakuha ng maraming offensive rebounds. Pinangunahan ni Kyrie Irving ang team na may 30 points, 9 rebounds and 7 assists. 6 na manlalaro ang na-miss ng Dallas Mavericks noong Martes. Sina PJ Washington at Dwight Powell ay day-to-day pa rin dahil sa injury habang sina Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively at Caleb Martin ay hindi makakalaro bukas laban sa Golden State Warriors. Dahil sa maraming nasugatan na players ng Dallas, malaki ang tsansa ng Warriors na samantalahin ang sitwasyon. Maganda ang ipinakita ng Golden State sa 2 laro nila kasama si Jimmy Butler. Ngayong season, nag-average ang Golden State ng 112.2 points per game, 46.0 rebounds per game, and 28.7 assists per game. Habang ang Dallas Mavericks naman ay pang-10 ngayong season sa average points na may 115.8. Manipis ang frontcourt ng Dallas sa ngayon kaya't mahihirapan silang pigilan ng Warriors sa rebounding. Ang Golden State ay nasa ika-6 na pwesto sa liga sa parehong offensive at defensive rebounding percentage. Bukod dito, ang Dallas Mavericks ay hindi maganda sa depensa laban sa 3-point shooting habang malakas naman sa labas ang Warriors. Ang Golden State ay nasa ika-3 pwesto sa liga sa 3-point rate, ika-4 sa 3-pointers made per 100 possessions at nasa gitna sa 3-point percentage. Kaya mukhang mahihirapan ang Dallas Mavericks bukas sa laban nila, lalo na't nasa Jimmy era na ang Warriors ngayon. Ano ang masasabi nyo sa prediksyon na ito mga kaibigan? By Curry, Marshall bumping in to Milton. Play a free. This is the time for Curry to kind of take over a little bit.